Okay, all right. So, welcome to this next lesson. And today, pag-uusapan naman natin yung regarding sa addition, pag-add ng payment option, no? Pag-add ng or at magsasample din pala tayo kung paano mag-order yung customers mo. Ano yung i-share mo na link, etc., etc. So, on the previous video, or in the previous lesson, pinag-usapan natin yung pag-add ng mga initial products. So, isang click lang, nakita mo na previous lesson na isang click lang nung mouse natin, may button kang i-click dito, and automatically lahat ng items na tong nakikita mo ngayon is ma-upload na siya. And meron na rin automatically na products na makikita mo sa iyong homepage. Right? Na ngayon, before tayo mag-sample ordering, no, gusto ko muna ipakita sa iyo kung paano ka ba makapag-add ng payment option. So, very simple lang naman to. Nothing fancy about payment, how to set up your payment. Pero sa iba pa nating mga lessons, pag-uusapan din natin kung paano ka ba makapag-set up ng payment option na meron na lahat, no? Naka-set up na. Yung pipili na lang yung customer kung saan niya ipapadala sa iyo yung payment niya. Right? Now, here's the thing that we need to discuss about adding payment option. Kasi kapag meron ka ng mga products and ready na yung website mo to accept orders, kasi nung nag-click ka dito sa sa product section nung load initial products na button dito, and then meron ka ng mga products after mong clinic yon, ready ka na, and then na-edit mo na pala, no? Na-edit mo na yung mga items mo, may barcode ka na, tapos meron ka ng mga quantity, yung presyo mo, na-edit mo na, yung mga name, yung picture, and yung 50 items, initial items na naka-upload sa website mo, through yung loading initial products natin na ginawa previously, ready ka na automatically makapag-promote or mag-take ng orders. So, pwede mo nang sabihan yung mga kapitbahay mo that they can order now. May delivery ka ng option. You can advertise na sa Facebook. Mag-post ka na sa Facebook. Sabihan mo yung mga friends mo, mga kakilala mo na nandyan sa paligid lang sa lugar mo kung saan ka makapag-serve ng online grocery business mo. Kung may tindahan ka, ayun, meron ka ng additional source of sale, which is itong online grocery website mo. So, ngayon, how to add payment? Kasi hindi naman enough lang na meron ka ng product. So, paano magbabayad yung customers mo? Saan siya magbabayad? Okay? So, balik tayo dito sa admin account natin. Kung nasa homepage ka, click mo lang again itong pangalan mo sa upper right corner ng website mo. Kita mo dito yung pangalan mo, i-click mo yan, and mapupunta ka na kaagad sa admin account mo. So, yung admin account, pag-uusapan natin to on the next lesson ata. Kayong personal account, ha? So, punta ka agad ngayon dito sa payments section. So, ito na yung payment section, and dito ka mag-add ngayon ng payment option para malaman ng customer kung saan sila magbabayad. So, for example, bank name. So, for example natin, kahit BDO, BPI, tapos kahit hindi bank, kahit mga e-wallet, GCash, Maya, no? And then iba pa ng mga other details like yung mga palawan, diba? Pwede ring mga remittances, magbabayan yung customer sa iyo. So, for example, sabihin natin, yung bank name natin is GCash. Ilagay mo dyan, GCash. Then, account name, sabihin natin yung pangalan mo. Account number, of course, yung number mo, di ba? Ano na lang natin, yung random lang na number. Huwag na yung totoong number natin. Tama ba to? Ayan, tama na yan. 11 digits. And then, account details. Alright? So, basically, kapag GCash, ito lang naman yun di ba? Pwede mong ilagay dito, name, account name is yung pangalan mo. Yan, i-type mo lang siya. Okay? Para alam ng customer mo kung saan i-forward or isi-send or isi-send yung yung bayad niya kapag mag-check out na siya. Alright? So, okay. Number is yan. And then, that's it. That's it lang for GCash. So, add payment mo na. Yan. So, andyan na sa table sa baba yung GCash na payment option mo. Okay, so pwede pa tayong magdagdag. Sabihin natin BDO naman. Okay, account name is yung pangalan mo pa rin.
account number. So, mag-ano lang tayo ng dummy account number dyan. Ayan. Sabihin natin yan yung account number mo. Dito sa account details, pwede mo ring ulitin ito, yung pangalan mo, tsaka yung account number, or you can say, pwede mong sabihin dito na please take screenshot shot of the payment receipt. Yan. Pwedeng ganyan yung ilagay mo, and send it. Okay, send it to my messenger. Okay, lagay mo dito yung ano mo, yung link ng messenger mo. Sabihin natin sa akin, messenger ko is ito di ba? Sa Facebook account mo, and then punta ka dito sa messenger. And so, pwede mong i-open ito, send all, or pwede mong i-open yung messenger mo, tapos ikunin mo dito ata yon yung link mo. Dito ata. Ayan. So, hanapin ko muna yung link ng message natin or messenger natin. I think ito, preferences. Sana ba yung dito? Hindi ko makita. But anyway, pwede mo lang link lang nung mo, yung profile mo. Okay, sabihin natin ito yung link ng profile mo, 'di ba? Sa browser mo, 'di ba? Makikita mo na dito. Like for example, sa akin, facebook.com/francisjan.clavano. Ikakopy mo lang 'yan. Okay? Tapos yan yung ilalagay mo ngayon dito sa iyong i-paste mo dito. Okay? Kasi para alam ng customer mo kung saan niya i-send yung screenshot nung resibo niya after niya mag-pay sa BDO. Right? So, i-add payment mo lang yan. And then, boom, ayun na. Naka-add na yung BDO dito. Alright? So, ganun naman po mag-add ng payment. So, once you have completed na, so maglagay ka pa dito, sabihin natin, Palawan, Palawan Express. Ganyan din. Then, account name mo, ganyan. Account number mo is basically mobile number lang yan So, pwede mong ilagay dito yung yung name. Same thing pa rin sa tulad nung sa GCash. Ganun lang naman yung requirements sa di ba, sa Palawan. Yan. Pwede na yan, add payment ka. So, yan, andyan na yung Palawan Express. Right? So, let's proceed now to sample ordering kasi kompleto na yung natin kompleto na yun, may products na, tapos meron ka na ring categories. Kasi, by the way, nung nag-load tayo ng initial products, di ba, nag-click ka dito ng load initial products sa product section, yun. And then, once you have loaded all the products, automatically din, mag-a-add din pala dito yung categories. Hindi ko na na-discuss on the previous lesson to, but meron na kagad categories. And yung mga categories na yan, makikita yan dito sa gilid. Okay? So, yung customer. Alright? So, ipuputol lang muna natin itong video na to kasi medyo mahaba. So, on the next video na natin pag-uusapan, yung sample ordering na kung paano makapag-order yung customers mo. At makikita mo yan kung ano yung link na isi-share mo, ano yung i-open na account ng customer, ano yung difference ng personal account saka admin account, etc. etc. Right? So, proceed ka na ngayon sa next lesson kasi pag-uusapan natin yung sample order na. Magsa-sample order tayo based doon sa in-upload natin ng mga products, sa in-add natin ng mga payment option. Okay? So, proceed ka na ngayon sa next lesson.